sumuliran, ngayon at kailanman. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, ako'y nasa harapan mo dahil sa debosyon sa iyo. Tanging kahilingan, sana ay iyong pagbigyan, at ang kapangyarihan na galing sa may My dear brothers and Malinaw. sisters in Christ, devotees of St. Anthony of Padua, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po ito political commentary dahil mapapanood na din naman mamaya mga political commentary sa inyong TV. But there is one observation that I want to share to you. Isang dahilan kung bakit madalas nabubudol tayo kapag eleksyon. Tanong niyo sa akin bakit? Kapag narinig na natin yung salita para sa pagbabago, bago naman, madalas, we're attracted to vote for that candidate, those who promise change. But let me ask you a question. Is change always necessary? Kailangan ba talaga lahat palaging may pagbabago? Kailangan o hindi? Hindi. May mga bagay na hindi na kailangan mabuhay. Halimbawa, yung saligang batas. Hindi pa naman ito na ipapatupad ng buong buo, kailangan na bang mabuhay kagad? It's not necessary. It's a matter of implementation. Bakit hanggang ngayon, hindi pa gumagana yung trend na nataan sana sa amin sa Bulacan? Eh paano, pabago-bago ang administrasyon, pabago-bago rin ang plano. Kaya yung progreso, hindi nararanasan ng mga tao. Kasi laging may nababago. O kaya naman, papalitan natin yung isang mahusay na leader dahil lang may bago tayong narinig. Wala tayong pakialam dahil yung bagong iyon, bagong salita sa politika ay artista at hindi naman there should be things left untouched. There should be things that should be upheld. May mga bagay na hindi dapat basta-basta binabago. Mayroong mga bagay na hindi kailangan ng pagbabago. And the Lord is telling us in the gospel today, the law was given by God and He came not to change what is written in the law, but to fulfill the law. Kasi may mga tao
membership ng Senate. Anong kapalit? Utukan, taguan, Takbuhan. habulan. Anong kapalit? Pag-ito ng serbisyo publiko. Because there are people who is using change, the word change, as if it will be beneficial for all, but in reality, it will just benefit some. At ganoon din po yung thinking ng ilang mga sumusunod kay Jesus. They were thinking na, pagbabago na lang ni Jesus, yung mga kaaway namin, patatalsigin na niya. Yung mga Romano, yung mga Hudyo na nag-aari-arian, pababagsakin na niya at kami na'y mamumuno. Ito yung naiisip ng mga alagad niya. Kaya lang, pasensya na kayo, medyo nandidiscorient kayo sa tingin ninyo sa mga alagad. Nakakala ninyo, yung 12 alagad na yun sa simula, talagang mababait na lahat at mga selfless lahat. Mali! They were ay magiging makapangyarihan na. Babaguhin ni Jesus ang lahat at lahat ng ambisyon our heart. Si San Antonio de Padua, dati po siya Agustinian. Alam niyo po ba yan? Yes. Pati sa namin na ngayon. Agustinian siya noon, nag-Franciscan siya eventually. And that is not an easy decision. Tanong mo sa akin bakit? It is more comfortable during that time to be an Agustinian than to be a Franciscan. Dahil ang Franciscan po, lahat ipinanlilimos nila. Ultimo pagkain kakainin nila araw-araw. Nabuhay siya nung panahon, buhay pa si St. Francis. At nung panahon na yun, talagang napakaigpit ang puso na yun. Sapagkat sa pamamagitan ng pagbabago ito sa kanyang buhay, maipapakita niya yung hindi nagbabago ng katotohanan na anumang sitwasyon sa buhay ng tao, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, hindi ka pababayaan ng Diyos. Do I hear an amen? Amen. So, kahit na magsakripisyo tayo, alang-alang sa mas mabuti. Kasi noong time na yun, mas mabuti, hindi ko sinasabi mas mabait na mga Franciscan ha, pero yun ang kailangan makita ng mga tao during that time. Kasi yung mundo ay nagbubungo na sa kayamanan, karangyaan at kabunduhan. At yung mga Franciscan, kapag nakikita sila ng mga tao, tinalikuran nila yung kayamanan, nakakakita yung mga tao ng alternative lifestyle, nakakakita sila ng mga witnesses to the gospel in a very radical way. Kaya yun yung pangkailangan ng panahon na yun. Hindi niya hinangad na baguhin lahat ng nasa taas. Hindi niya hinangad na baguhin ang paligid niya. Ang una niyang binago, sarili niya. At mula sa kanya, nagbago ang mga tao at ang mga sitwasyon sa paligid niya. Amen? Amen. Sa atin talaga magsisimula yung pagbabago hinahanap natin sa bansang ito. Let us pray to Saint Anthony that he may intercede for us and for our country. May the change that we are looking forward in our country begin with ourselves. May our lawmakers do not touch the law established by God, the sanctity of life, and the dignity of the human person. We pray to Saint Anthony that we may have the courage to change our lives so that we can be agents of change in our society. Amen. Unboxing pati yung sa madaling salita. Kung ako madaling tandaan, siya sa madaling salita. No? At syempre po, no, siya po ang director po ng social communications ng Diocese of Malolos, Bulacan. Siya rin po ay kapanalig. Kasama ko po sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan sa Katoktahanan. No? Every Monday. May Monday po siya po, Tuesday naman po. Pero yung show bago yung Barangay Simayanan. At siya rin po ay parochial vicar ng St. Martin Tours Parish sa Bukawi, Bulacan. Walang iba kundi si Reverend Father Joseph Franz Dizon. Father, alam ko first time mo mag-visa dito, kaya meron kaming konting remembrance for you. Father, please pray for us and be assured we are praying.